totoo lang, ako bilang isang probinsyana, nalito rin kami. Kasi hindi ko alam, ano ba talaga, 12-0 ba? 11-0 ba? 10-0 ba? Kaya nga, of course, nagpapasalamat naman ako kay Congressman Toby Chanco. Kasi kapag tinatawagan mo siya, talagang sumasagot siya. And ini-explain nga niya yung mga situation na medyo masalimuot dun sa alyansa. However, ang experience ko kasi sa dami na ng eleksyon na dinaanan ko, yung administrasyon ay may built-in na political machinery. Kasi andyan yung mga incumbent governors, at tinatawagan yan, no? Ini-involve sa kampanya. In this case, hindi ko alam kung ako lang, pero kasi nakakausap ko rin yung ibang mga governors, ibang mga congressman, ibang mga mayors. In fact, during the campaign period, naging Mayor Jerry Treñas was always calling me, nagtatanong siya, ano ba yung nangyayari? Ano ba yung status? E di syempre ang sinasagot ko rin, hindi ko rin alam eh. So, I'm not sure if it is only us, pero sa ngayon na nakakausap na namin yung iba, mukhang marami kami na hindi natatawagan. Yes, busy yung alyansa sa campaign, pero andun kasi yung machinery na pwedeng tawagan, kausapin at sabihan kung ano ang direksyon. So, sa pananaw ko, yan ang isang factor kasi hindi mo alam, parang kanya-kanyang, parang just guess what to do. Ganun yung, sa pananaw ko lang ha, pasensya na dun sa mga ibang, of course, with due courtesy dun sa ating campaign team. In addition, kapag gumiikot ako sa mga barangay at sa bayan-bayan at isinisigaw mo, iboto ang alyansa, ang tanong ng taong bayan, ano po yun? In other words, hindi nakarating sa baba ang plataforma de gobyerno ng alyansa. And of course, we keep on explaining na continuity, ganyan, pero hindi specific eh. Kapag dumadating si Senator Kiko, direkta niyang sinasabi, ang layunin niya at ang i-contribute niya sa sambayan ng Pilipino ay ang pagmura ng pagkain, no? Addressing hunger at suporta sa ating mga farmers kung saan yung gobyerno ay bibilhin ang produkto nila. Napakasimpleng maintindihan. Naintindihan ng taong bayan kung ano ang meron doon para sa kanila. Kapag umiikot naman si Senator Bam Aquino, of course, our congratulations to Senator Kiko and Senator Bam, ang kanya namang hinaing ay edukasyon at trabaho. Post-pandemic, syempre marami ang nawawalan ng trabaho. Yung iba nakakahanap ng panibagong trabaho pero ang daming adjustments. Andun yung pagbagsak ng turismo because the spenders, yung ating Chinese tourists, Japanese tourists, Korean tourists, most of them are going to our neighboring Asian countries. Ando dun sila dun sa, pumupunta sila kasi wala nang visa. Dito sa atin may visa. Tapos syempre, andun pa yung mga intriga, maraming mga balita na hindi siya safe, nagbibigay ng takot, so affected ang tourism. And andun yung domino effect. Kulang ng tao yung ating mga resorts. Kulang ng kumukonsumo ng pagkain na kung saan yung ating mga mamahaling isda, yung mga lapu-lapu ay nakukulangan ng market, no? And nagtatranscend yan sa maraming bagay. Doon kasi nakakapture ng tao na itong mga kandidatong ito sa Senado, alam nila, naintindihan nila yung plataforma. Pasensya na ulit, no? I don't want to blame anybody, but let's call a spade a spade. Talagang maraming confusion sa baba. And of course, while Secretary Anton Lagdameo is a good friend, hindi siya reachable eh. Pag tatawagan mo, hindi sumasagot. Pag i-text mo, hindi rin sumasagot. Andun rin yung mga staff niya. So mas lalo kaming nalilito. Hindi rin namin alam kung sino ang naka-assign sa amin sa Visayas. Pero syempre, tulungan pa rin. Kaya lang may limit dun sa kaya mong i-convey sa taong bayan. May mga issues, kagaya ng of course, yung mga artista, inisyuhan na wag iboto. Ako talagang tumatawag ako sa partido na dapat sagutin siya. Kasi pwede naman sanang sagutin eh. Andyan si Isko. Di ba nung siya ay nag-mayor, marami naman siyang ipinakita na magagandang accomplishment niya. I'm not sure. I think si Ronald Reagan, artista ba rin?
marami ring mga artista na, si Senator Soto, performer naman na senador yan, no? Marami eh. Marami rin tayong mga officials who came from the entertainment industry, nanalo, nagkaroon ng posisyon, at nagkaroon ng mga legacy programs. Nagkaroon ng output, may accomplishment. Maganda sana itong sagutin eh. Kasi kapag hindi natin masagot ang isang issue, nananatiling katotohanan yung mga maling bagay naman. Okay. But of course, ang daming nagtatanong sa amin, ano ba yung plataforma? Ano yung makukuha namin kapag bumoto sa alyansa? We keep on explaining, pero iba-ibang explanation ng lahat. Kasi nga, wala kaming natatanggap na direktiba kung ano ang sasabihin. Again, we're not blaming anybody, pero in the previous elections, ganun naman kasi talaga ang handling.